Okay, kamusta? This is Mike in Finland. Ayun nga, nagbike tayo. At bago natin talakayin yung mga inyong tanong about sa Finland, ang pamumuhay namin dito sa Finland, intro muna tayo. O yun, kamusta? Hi, this is Mike in Finland. Yun, nagbalik nga tayo. At dahil nga isang buwan na akong nakabakasyon, yun, naisipan natin na makapag-upload dito sa ating YouTube channel dahil marami sa ating mga kababayan na gusto rin makapag-abroad, and also meron din tayong mga kababayan na gusto rin malaman kung ano yung nagiging update na rito ngayon sa Finland. Sa ngayon po, dito sa Finland is mataas pa rin po yung unemployment. Ibig sabihin po, marami pa rin po yung walang trabaho, and also marami pa rin po yung naghahanap ng trabaho. Pero tuloy-tuloy pa naman po yung hiring, especially po sa mga skilled worker tulad po ng mga yan, yung kung isa kayong welder, CNC at iba pa. Marami po mga agency na pwede niyo pong pag-applyan. Tulad po ng Eddie Staff Builder, yan po. Yan, pinapakita ko na po sa inyo yung agency. Kayo na lang po din po bahalang mag-check kung ano po kanilang mga hiring. Yung IPAMS, yung Staff House, yan po, yung Golden. Yan na lang kayo, yan mo ipa-plus na lang po diyan para kayo na lang po bahalang maghanap kung ano po yung mga hiring patungo rito sa Finland or sa Europe. At especially, disclaimer lang po, hindi po ako part ng kahit na anong agency na yan. Kaya kung meron po kayong malaman or details sa mga agency na yan, kayo na po mismo mag-check sa mga agency na yan kung ano po yung mga hiring. Okay? Yan, sinare ko po sa inyo yung mga agency na pwede nyo applyan papunta sa Europe. Actually, marami pa namang iba yan, marami pang iba. Sa next na upload natin, i-download na rin na i-upload natin yung iba pang mga agency na pwede nyong applyan patungo dito sa Europa. Ayun. At balik tayo doon sa mga tanong ninyo about dito sa cost of living. Sa ngayon po, mataas po ang cost of living ngayon sa Finland. Totoo po yan. Kasi nga po sa mga kaliwat kanan pong conflict, alam naman po natin yan. And then sa pagtaas din ng gas, ganun. At sa global crisis, yun nga, yung tinatawag natin na ano. Kaya mataas po ang cost of living ngayon dito sa Finland. Dati pa naman po mataas na ang cost of living. Pagka Europe naman po, alam naman po natin yan na mataas po ang cost of living. And also, yun nga, sa mga tanong about sa hiring, ayun, nabanggit ko na nung una. Nag-upload lang tayo ngayon kasi nga marami sa atin ang may message dun sa ating Facebook page kung meron na bang hiring dito sa Finland. Yun po, bisitahin nyo po yung mga page na yon ng agency. Legit naman po lahat yon dahil po ako mismo, na-check ko na rin po yun, legit po lahat ng mga agency na yon. Hanapin nyo lang po yung page nila sa Facebook page or magtanong kayo sa kanila kung ano po yung kanilang mga hiring patungo sa dito sa Europa. And also yun, i-add na rin natin yung kamusta na daw po ba ang buhay namin ng pamilya ko dito. Yun, sa awa po ng Panginoong Diyos, 2 taon na po yung aking pamilya dito sa Finland. Ako kasi halos maglilimang taon na. Yun, awa ng Panginoong Diyos, yun, nakakasabay naman yung aking mga anak sa kanilang pag-aaral. And also, nai-enjoy na nila yung kanilang school. Yung una kasi yung mga anak ko, parang ngayon nga yung naninibago, parang hindi nila kaya yung lingwahe dito. Pero yun nga, sa awa ng Panginoong Diyos, and then sa proseso ng panahon and oras, yun, nakakasabay na sila, and then na-adapt na nila yung kultura and also yung lingwahe dito sa Finland. Kaya yung iba kasi na mga Pilipino na nandito, siguro nag-aano sila na ay baka hindi kaya ng anak ko, hindi kaya ng pamilya ko. Wala pong masama kung susubukan. And also ako na po nagsasabi, sa experience po namin dito sa Finland, napakaganda po yung benepisyo ng magkaroon ka ng pamilya dito yung lumaki yung mga anak mo. Kasi po, napakatahimik. Pangalawa, yun nga, yung peaceful. Tulad nito, nandito ako ngayon sa dagat, nagbike ako dahil nga, yun nga, naka-vacation leave ako. Alam nyo yun, yung pakiramdam na alam mong komportable ka sa isang lugar. Dito namin natagpuan sa Finland, talagang napakatahimik. Alam mo yung respeto nila sa bawat isa, dito namin talaga nakita. Hindi ko sa sinasabi na pangit ang Pilipinas, syempre mahal natin ang Pilipinas, pero ang layo talagang pwede ko talagang sabihin na natin na ipagkumpara. Napakalayo, sobrang layo talaga. Kaya sa mga kapwa ko ring OFW na gusto nyo makarating dito sa Finland, tiyagain nyo lang po talaga ang maghanap ng mga agency dun sa mga nabanggit ko na agency, kasi sayang naman yung pagkakataon, lalong-lalo na kung bata pa naman kayo, mag-apply kayo na mag-apply. Huwag kayong mawalan ng pag-asa na mag-apply and then sumubok ng ibang bansa para madala nyo yung pamilya. Lalong-lalo sa Finland, kung gusto nyo madala nyo yung pamilya nyo rito, mag-apply kayo na mag-apply. Ayun nga,
At dahil nga sa 2 taon namin narito yung aking pamilya, and then magli5 taon na rin ako, i-add ko na rin po pala sa inyo na ang madalas ko pong inirekomenda para po makapag-ipon ng pera, yun nga, napansin nyo naman po sa mga vlog ko sa Facebook page yun. Dahil nga sa pagiging wais ko rin sa pera, ang ginagamit ko at nirekomenda ko sa mga kapwa kong OFW na remittance app para makapagpadala ng pera sa Pilipinas, yung TapTapSend. Iyan po, i-download nyo yan sa Google Play at sa App Store, mag-sign up, and then sa una nyong padala, gamitin nyo po yung promo code na TAP Finland para po magkaroon ng 20 euro yung inyong pinadalhan sa Pilipinas. At imagine niyo yun, 20 euro, edi magkano yun? 1,000 mahigit po yun. Kalahating kabang bigas na po yan. Gamitin nyo yung TAP in Finland. Ang kinaganda po sa TapTapSend, halos maglili5 taon ko nang gamit yan, walang kaltas. Kasi po, nagpapadala ako sa aking bank account sa Pilipinas, nagpapadala ako sa GCash ng aking tatay, sa GCash ng aking mga kapatid, sa bank account ng aking Airmat. Yan, ang ginagamit ko TapTapSend, walang bawas. Hindi tulad sa dati kong ginagamit, may kaltas. May bayad yung transfer fee. Sa TapTapSend, kapag nagpadala ka sa GCash, sa Maya, sa bank account mo sa Pilipinas, walang bayad. Mabilis, safe, at laging sigurado na buo yung perang makukuha ng iyong pamilya. Kaya ikaw, kung isa kang OFW na nasa US, Canada, Australia, UK, at lalong-lalo na kung nandito kayo sa Europe, sa Finland, gamitin mo na, i-download mo na yung TapTapSend sa Google Play at sa App Store. Yun, at balik nga tayo sa topic natin sa pamumuhay namin sa Finland. Yun nga, kailangan talaga masinop kayo, masipag, kasi nga yun nga sa taas ng cost of living dito sa Finland. And also, ang kinaganda rito sa pagpapaaral ng mga anak ko, yung standard and then the quality ng edukasyon dito sa Finland. Wala rito yung first honor, second honor, taasan ng grade. Wala yung ganun dito. Talagang pantay-pantay lahat talaga, yung equal nila sa lahat ng kanilang estudyante. Saka isa ang Finland sa buong mundo na yung pinaka world class sa edukasyon, sila yung pinaka number 1, yung Finland. And also, ang kinaganda dito sa Finland, yung kanilang gobyerno. Alam niyo yung transparency ng kanilang gobyerno sa kanilang mamayan. Talagang napaka-transparent saan napupunta yung mga tax. Kumbaga, sabihin na natin, napakaliit ng porsyento ng korupsyon dito sa Finland. Kaya napakaganda ng bansang ito. Kaya kung isa kang OFW na nangangarap mag-Finland, magpangarap mag-Europe, mag-try kayo na mag-apply. Kasi wala naman pong mawawala. Lalo na kung kayo po ay bata pa at skilled naman po kayo na manggagawa. Kaya mag-try kayo na mag-try dito sa Europa. Huwag kayong mawawala ng pag-asa na mag-apply. Kaya yun, napakaganda ng pamumuhay dito sa Finland. Talagang alam niyo yun, talagang dito matatagpuan talaga yung peace of mind, wala kang masyadong kaba, nananakawan ka. Sabihin natin, syempre naman, wala namang perpektong bansa, wala namang perpektong lugar. Syempre meron pa rin mga ganun, pero napakaliit lang talaga ng porsyento. Kaya ako, talagang nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos na dito ko nadala yung pamilya ko sa napakagandang lugar. And also napakagandang bansa. And also, yun nga, talagang ang ganda ng benepisyo ang manirahan dito tungkol sa kanilang health system dito sa Finland. Napakabilis ng access, hindi mo kailangan pumila pa ng mahaba. Hindi mo kailangan ng marami pang mga dokumento para lang makapagpagamot. Hindi mo kailangan ng marami pang mga alam mo yun, yung kailangang ihuhulog para makuha mo yung benepisyo sa kanilang health system dito sa Finland. Kaya dito napakaganda talaga ng kanilang sistema rito sa gobyerno. Kung mayroon kang pupuntahan dun mayroon kang transaction, napakabilis lang. Tulad kahapon, nagpunta kami sa police station dahil nga sa ID ng aking 3 anak. Sandali lang, wala pang 30 minutes tapos na kami. Nakuha na rin ng aking asawa yung kanyang police ID. Sobrang bilis lang talaga. Kaya sa mga kapong OFW, yun nga, magpatuloy pa rin kayo sa pag-a-apply. Huwag kayong mapapagod mag-apply dahil nga kung ano yung ginagawa natin ngayon, kung ano yung desisyon natin ngayon sa buhay, yun yung magiging future natin. Kasi kung tatamad-tamad tayo ngayon, ayaw nating mag-apply, kung na-reject lang tayo ng una, ayaw na natin mag-apply. Apply lang kayo ng apply kasi nga napakaganda ng magiging future ninyo kung kayo ay magsisipag. Siyempre, also, wag natin kakalimutan yung ating may taas, yung ating Panginoong Diyos. Kasi siya lang din yung nagbibigay sa atin ng kakayanan, lakas para matupad at maging matagumpay sa buhay. Kaya sa mga kapwa kong OFW,
tuloy nyo lang yung inyong pangarap sa pag-abroad dahil darating yung panahon na makukuha nyo rin yung katulad kay Kuya Mike. Yun lang po, laging pinapaalala ni Kuya Mike. Punta God first. Maraming salamat. Thank you po.